What's up mga bro, this is Red Moto and welcome back sa aking channel, no? So, tagal na naman natin walang upload, kaya ngayon ako ay nagbabalik. And for today's video, change oil natin si Red Kidlat kasi nakaka 2,000 kilometers na tayo. Simula nung last change oil natin, kaya ayun, samahan nyo ako, i-DIY na lang natin. Let's go! So, nakabili na ako kahapon ng langis na gagamitin natin. And ito siya. Easy Star. Isa lang yung binili ko kasi may tira pa tayo last time. So yun yung gagamitin natin. Tapos bumili na rin ako ng oil filter. So every change oil nagpapalit na rin ako na itong oil filter kasi mura lang naman. 85 pesos lang kaya sinasabay ko na rin lagi. So simulan na nating patuluin ang langis. Ito pa rin drain plug na guys. Gamit lang tayo ng wrench 14. Try natin magpasok. Ayan. So kuha lang tayo ng sasahuran ng langis. So, sa pagluwag, counterclockwise palagi. Luwagan lang natin siya. Pag naluwagan na siya, pwede natin siyang kamayin. Yan, pakaliwa lang iikot. Pag natanggal natin yan, tutulo na yung langis. Yun lang, medyo nadumihan lang yung kamay natin ng konti. Tayo lang natin maubos yung langis. So, habang naantay natin madrain yung langis, pwede natin punasan itong drain plug para malinis. Low pa yung langis natin. Kung sabang inantay din natin yan, pwede na nating tanggalin yung oil filter natin sa kabila kasi may tutulo din langis dun eh. Sa kabila tayo guys. So dito naman tayo sa kabila guys, tatanggalin natin to. Ito yung cover nung kanyang oil filter. So sa pagtanggal ng cover ng oil filter, gamit tayo ng 8mm na wrench or ganito, mas okay kung ganito para mas madali. So maglagay din tayo ng something na sasalo ng langis kasi may tutulo ding langis yan eh. So ayan, itong dalawang bolt na to yung tatanggalin natin. Luwag ulit, counterclockwise. Pasok lang natin yan, then luwag. Tigos. So mahirap siya dito, tatanggalin ko to. So dahil medyo matigas siya, tinanggal ko na lang to dun sa kit natin. Gamit tayo ng plies para mas madali. Pero dahil wala akong makitang plies, long nose na try natin. So ayan, naluwag na siya. Next naman natin yung kabila. Tigas, plies na lang. Matigas talaga. Yan, nakakuha na tayo ng plies. Isang kamay lang kasi yung gamit natin. Gamit natin pang video tong isa. Yan. Since maluwag na siya, pwede na nating tanggalin. So kaliwa lang ulit ang iikot. Sawarin lang natin kasi baka may tumulong langis. May tutulo talaga dyan na konti. Tanggalin lang natin yan. Tapos may tutulo. Oh, wala na pala. Konti na lang. Kunin lang natin yung prepare na pala natin yung bagong oil filter. So pag bibili kayo oil filter, make sure na legit na SGP yung bibili nyo, no? Kasi meron ding mga peke nito. Ay may nakita ako na nadudurog daw katagalan. Mas mahal lang siya ng konti. Hindi naman, 85 lang pala. Mura lang din. Tanggalan lang natin siya ng plastic. Yan. Ito yung oil filter niya guys. Tapos kung paano natin tinanggal yung nakakabit, ganun natin babalik yung bago. Ay tulo-tulo lang. Ito yung luma. Lagyan natin dito. Tapos punasan natin yung pinaglalagyan. Punasan lang natin yung loob para malinis. Tapos punasan din natin tong kanyang o-ring. Minsan pagka bumibili may kasama ng o-ring pero walang kasamang o-ring yung nabili ko. Tinanong ko kung meron sila. Binibili din daw yun sa kanila pero wala silang stock. So ito na lang ulit yung gagamitin natin. Okay ba naman siya? Punasan lang natin para malinis. Pwede na nating ilagay yung oil filter. Lagay lang muna natin yung o-ring dyan sa loob. Paglapat na, kunin natin yung oil filter. Tapos ilagay lang natin dyan. Suksok lang din yan. Once na nasuksok na, linisin lang natin tong takip. Punas-punas lang. Pwede rin natin linisin to, yung rubber, tanggalin lang natin. Ito yung pinaka nagsisil sa kanya. Punas-punas lang. Punasan din natin yung pinaglalagyan. Tapos, balik na natin. Pagbabalik natin, make sure na maayos yung pagkakabalik, no? Para walang mga para hindi umipit pagka binalik na natin. Lapat lang natin siya dyan, tapos pasok natin siya dun sa pinaglalagyan niya. Dapat walang nakausli dyan kasi iipit pagka binalik na natin yung screws. Pasok lang natin siya ng maigi. Pwede na natin ibalik tong cover.
Pagbabalik natin yung cover, ganun lang na ulit. Kung paano natin siya tinanggal, balik natin yung mga bolts, dalawa. So gamitin natin ulit to para sa paghigpit. Pag hinihigpitan, dapat sabay sa atin silang hinihigpitan, no? Unti-unti. Huwag yung totodong higpit agad. So yan, tapos dito naman sa baba. Dapat unti-unti natin siya hinihigpitan parehas na side. Ayan, itong baba. Sa paghigpit, hindi kailangan na sobrang higpit. Once na lumapat na siya, okay na yun. Ngayon, ang gagawin naman natin, i-drain na lang natin siya ng maayos. So pag naubos na yung tumutulo na yan, okay na yan. So pag wala na tumutulo, pwede na natin balik yung drain plug. Ano yung drain plug? So pagbalik, ganun lang ulit. Ibalik lang natin siya din. Clockwise naman, no? Ang paghigpit. Higpit lang natin siya pa clockwise. Pag higpit, hindi din kailangan sobrang higpit. Kaya sabi ko kanina, pag lumapat na, ayos na. So ito yung tira ko last time, nasa 600 ml pa siya. And since ang ilalagay natin is 1,400 ml o 1.4 liters, ang ibabawas lang natin dito sa bago ay 800 ml. So magtitira tayo ng 200 ml. So yun, pwede na natin siyang ilagay. So sa paglalagay naman ng langis, ito yung kanyang cup. Ito na lang natin siya. Counter ulit. Yung tanggal na yan. So ito yung langis natin. Pwede nyo siyang i-rekta salin kung kaya nyo. Pero ako gumagamit ako nitong funnel. Meron siyang filter sa loob. Magkano lang to sa Shopee. Pwede natin yung langis. Salin na natin to lahat. O salin na natin langis. Kuha na naman natin ngayon yung isa. Para sakto, sasalin ko muna siya dito sa isang bote. So magsasalin lang tayo ng 800. Tingnan ko lang siya dito. Bago. Sasalin na natin siya dito sa ating motor. Sumutin lang natin ulit para sulit. Ayos na yan. Tapos, babalik na natin tong ano niya, cover. So, pagbalik na ito, parang plastic lang siya, kaya dapat hindi siya sobrang higpit. Pero dapat mahigpit, para hindi siya basta-basta mabubuksan ng kahit na sino. Ang tight. Tapos, gamit tayo ulit ng pliers. So, nahigpitan na siya ng ganun. Hindi na siya kayang buksan ng kamay. Okay na yan. Siya pala guys, hindi ko kasi na-videoan kanina. Pero na-reset ko na yung change oil indicator niya. Nakaset na every 2,000 lalabas yun. So tuturo ko na lang sa inyo kung paano siya nire-reset. Ang gagawin lang natin is kapag i-turn on natin siya, hold natin yung select button. Then ganito yung mangyayari sa kanya. Hold natin tong select button, turn on natin yung susi. Kaya lang guys, one hand lang to eh. Hold lang natin siya ng ganyan. Tapos kikita nyo nagbiblink yan, then mawawala na yung change oil indicator dito. So since napalitan na natin siya ng langis, turn on lang natin siya. Pwede na nating pa-start yung motor para mag-circulate yung langis. Gulat si Bambam. Oh, tali siya eh. Magulo kasi yan eh. So ayun lang guys, no, mabilis ang change oil lang ang ginawa natin. Saka oil filter. Nagawa ko na to ng vlog dati, pero that time pinapagawa ko pa sa mekaniko kasi may coupon pa tayo. Pero ngayon DIY na lang tayo. So ayun lang, I think that is it for this video. Thank you all for watching mga bro. Ride safe sa inyo lahat. God bless and bye bye.